Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ay,
Isayas 2:1-3. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol, at lahat ng bansa ay pupunta roon. Maraming tao ang darating at magsasabi, "Halina kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas." Ang mangyayari sa mga huling araw. Sa pagbabalik ni Kristo, ang mga bansa ay magtutungo sa Huda at Jerusalem, sabik na hahanapin ang turo ng Diyos upang lumakad sa kanyang mga landas. Mula sa Sion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kanyang hahatulan ang mga bansa at magpapasya para sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang mga bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matututo pa ng pakikipagdigma. Kaya't may panawagan sa sambahayan ni Jacob na sila ay lumakad sa liwanag ng Panginoon. Awit 122, 1-5. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, "Tayo na sa bahay ng Panginoon." Ang mga paa natin ay nakatayo sa loob ng iyong mga pintuan, o Jerusalem. Jerusalem na natayo na parang lungsod na siksikan, na inaahon ng mga lipi ng Panginoon, gaya ng iniutos para sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Dooy inilagay ang mga trono para sa paghatol, ang mga trono ng sambahayan ni David. Manabik na magtungo sa bahay ng Panginoon. Ipinahayag ng salmista ang kanyang pananabik na magtungo sa bahay ng Panginoon kasama ang kanyang mga kababayan upang magpasalamat at kilalanin ang paghahari ng Panginoon. Kalakip ng kanilang pananabik ang panalangin para sa kapayapaan at ikabubuti ng Jerusalem. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay hindi natin dapat katakutan. Ito ay ating panabikan. Bilang paghahanda, lagi tayong makipagniig sa Kanya sa pakikinig ng kanyang salita, pananalangin at pagsamba. Roma 13:11-14. Ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Ngayon na higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at sa paglalasing, huwag sa kalasuan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Maghanda sa pagbabalik ni Kristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay malapit nang magbalik, iwaksin natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Tayo ay inalis ng Diyos sa paghahari ng kadiliman at inilipat sa paghahari ni Kristo na ating liwanag. Siya ngayon ay nananahan sa atin. Sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan tayo humawak upang manatili sa pananampalataya sa Kanya at upang maipamuhay ang buhay na walang hanggan na kaloob niya sa atin habang siya ay ating hinihintay. Mateo 24:36
42 hanggang 44. Tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi inaasahan. Manabik sa pagbabalik ni Kristo. Ang eksaktong araw at oras ng pagbabalik ng Panginoong Hesus ay walang nakakaalam. Kaya't dapat na maging palagi ang ating pananabik sa Kanya. Kasama natin siya ngayon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Patingkarin natin ang pananabik na ang Panginoong Hesus ay ating makita ng harapan. Sa pagdating niya, lubos na magagapi si Satanas at ang Antikristo. Lubos na magtatagumpay ang mabuti laban sa masama at mapapasa atin ang kaharian ng Diyos. Ganap na manunumbalik ang sangnilikha sa Diyos. Magwawakas na ang pagdurusa, sakit at kamatayan ayon sa pangako ng Diyos. Ang nasaksihan ni Juan. Ito ang pangitaing nasaksihan ni Apostol Juan. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.